Guys, napakaswerte natin dahil tayo lang ang pinaunlakan ni SB Sam Versosa na mag-tour sa kanyang bagong gawang bahay. Kaya, halika na! Hi, Sam! Kamusta po, Sir Julius? Congrats! Congrats! Welcome po, welcome. Ang ganda ng labas ng bahay. Excited na ako makita yung sa loob. May malaking statwa ni St. Michael dito. Yes, yan po yung aking guardian angels mula ng bata ako. Naging ano ko na siya, parang laging dinadasalan na taga-protekta ever since. Devotee ka ever since, bata ka pa. Ever since pa. At meron kang tattoo niyan, di ba? Meron pa dito. Wow. So, halika na. Pasok na tayo sa tara, loob ng welcome bahay. po, welcome. Excited na ako rito. Gano'ng katagal ginawa ito? 5 taon din. 5 years 5 years din po. Inabutan siya ng pandemic, kaya medyo mas tumagal. So, itong entrance, guys, ang laki, no? Laki ng entrance. Wow! Ang ganda. Sino nag-design ito? Kami-kami lang. Oo, kasi ito yung mga iniisip ko dati nung bata ako na gusto ko sanang may grand entrance sa bahay. Pero syempre may mga architects, may contractor tayo. But I'm also a civil engineer. So, syempre may konting alam din tayo sa pagdi-design at paggawa ng bahay. Hindi naman ito yung unang bahay na pinatayo ko. So, ito ibang ano naman, ibang atake doon sa mga pinapatayo kong bahay. At itong sculpture na to, sino may gawa nito? Binili ko lang yan. Nakita ko kasi, sabi ko, okay to Sabi nung interior designer ko, saan bagay na bagay sa ito? Sabi niya, man of the universe daw. Ganda. Parang it's a mix of old and new, no? Parang modern classic, gano'n ang dating. No? Classic, pero yung interior, modern na po. Makabago na kasi gusto ko bago Tapos dito, ito yung ano mo, pag may mga parties ka sa labas. Pag may mga events, ito yung garden. Landscape pa yun. Ba't di ka nagpagawa ng swimming pool? Nung una meron, pero nagbago yung isip ko Kasi sabi ko, sa dami ng mga pinuntahan ko ng mga bahay, tsaka yung mga bahay namin na may swimming pool, hindi rin namin nagagamit. Mas nagagamit pa namin mas kailangan namin ng space. Let's say may mga bisita tayo, may mga events, mas kailangan namin ng space kaysa ng swimming pool. Tapos ito naman, ang kitchen nyo. Yung kitchen. Dining, no? Simple lang. Yung kitchen natin. Wow! Ano klase mga relo to? Ilan mga Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, tsaka may bigay sa akin si Floyd Mayweather na Hublot, The Money Team. Ito, TMT. Ayan. Special edition. So, yan yung tatlong brands na paborito ko. Richard Mille, Patek, tsaka Audemars Piguet. Pero I'm sure marami ka pa nakatago. May iba po. Ano pinaka-favorite mong gamitin dito? Ito po yung gamit ko. Ito parang ceramic lang, plastic. Richard Mille na pa. Baba Watson, all white. Magaan lang siya. Ganda. Tapos ito yung kanyang kitchen. Yan. So, ito naman parang tinuturing ko na minsan kasi hilig ko magpagawa ng bahay para makita ko magamit ko yung mga skills ko bilang civil engineer. Konting investment na rin po. Ito po yung living room. Okay, nag-set up kami rito ng interview. So mamaya, iwa-one-on-one ko siya rito. Yes. Tapos ito, napansin ko yung painting ni Ronald Ventura. Ito yung commissioned artwork ni Ronald Ventura. Siya po yung gumawa nito. Sabi niya, gagawa niya ako. Sabi ko, gawa mo ako based sa buhay ko. At binigyan ko siya ng artistic freedom niya, whatever he thinks na bagay sa akin. So, hindi mawawala dyan yung St. Michael, Archangel. Yun, dahil Year of the Dog yata ako, nilagay niya yung wolf, yung dog. At may Richie Rich. At kaya yata naka-gas mask yan kasi panahon ng pandemic ginawa niya sa akin ito mga 2020, 2021. Ito, saktong-sakto siya dito sa pader na to. Ito yung parang formal dining kasi lagi ako may meetings. So, kailangan ko lagi ng parang long table kasi lagi ako may meeting. Ganito rin sa lahat ng bahay ko, may ganito ako. May mahabang, may long table ako para hindi lang sa kainan, pero pwede rin sa mga meetings. Palagi akong may meetings, Sir Julius non-stop. I'm sure. Ang dami kong ginagawa from my businesses to sa Congress. Ngayon, me running as mayor sa Manila.
Tapos I have a TV show pa sa GMA, yung Dear SB. So napakadami po. Ito sculpture, sino gumawa niya? Ito, binili lang namin to. Ito lang yan. Uy, ganda. Parang Zeus. Ito lang po. Nice. Gano'ng kalaki itong lupa rito? Ang kulang-kulang 1,000 lang naman to. 1,000 square meters. So, we're going, ano ba, sama tayo down tayo? Pwede tayo sa basement. May elevator. See you downstairs. See you. Wow! Dami sasakyan. Puro all white. Bakit all white? Tinim ko na rin po doon sa kulay ng bahay para pare-pareho. Grabe. Iba. So, because of the color of the house, yun lang yun? Walang significance sa buhay mo yung white? Wala. Grabe. Sabi ko, dahil white yung bahay, white na natin yung mga sasakyan dito. Gosh. Gano'ng karami lahat ng sasakyan mo? In total, yung bukod pa rito, yung mga nandito. Siguro, lagpas 30 po. Lagpas 30. Yung iba kasi napa-auction pa na. So ito na lang yung mga natitira. Ito yung, unahin ko to yung Maserati MC20. Ito yung pinaka-high-end ng Maserati. Tumataas yung doors. Ito yung SUV. SUV po ng Rolls. Ito po yung Rolls-Royce Cullinan. Ito, isa sa mga pinaka-favorite ko kasi Rolls-Royce na SUV. Ito naman, Rolls-Royce Wraith, 2-door na Rolls-Royce. Uy, baliktad ang pintuan. Tawag dyan, suicide doors. Bakit naman suicide door? That's what they call it po. Ito yung sinampahan ni Flo G. Apo. Okay lang sa'yo, sinampahan niya to? Okay lang. Ito naman yung Cullinan. Ito. Ayan. Laki sa loob. Laki po. Kasya 5. 6. Ito yung sikat na payong ng Rolls Royce sa gilid. Yes. Dati may nakita na akong ganyan kay Sara Diskaya. Meron siyang ganyan. Ayan. Hindi naman nagagamit. Gano'ng kadalas mong gamitin itong mga sasakyan na to? Bihira kasi nakaban po ako Yun. Ito. Sa mga, yan yung mahal to. Yan ang pinakamahal na payong. Million yan, sigurado yung payong na yan. Ilan yung payong? Dalawa? Dalawa po, magkabila. Ito naman yung mga motor. Dati nagmamotor po ako, nagtatrack. Ngayon? Ngayon, hindi na. Hindi na motor. Ingat. Ka-traffic Nung pandemic lang po. So, di ba masarap kang magmotor pag traffic? Sa gilid-gilid ka dadaan. Mainit yan. Ito iba dito. Ano naman itong mga to? Ito yung BMW i8 natin. Tumataas din yung door. Siyempre may Ferrari. May Benz. Yun, favorite ko rin yung R8. Ano pinaka-favorite mo rito? Yung Maserati MC20, tumataas. Ito po yan. Tumataas din door nun. Ganda. Oh my gosh. Uy, hi! Hi, Boo. Hey! Dito si Rian. Sakto. Right on time. Hello there. Sir Julius. How are you? Basta? Ito nagtutour kami. Tinutour ko siya Oh, nice. Most of the pieces here, lalo na yung mga kulay, si Rian yung influence ko. As you can see, mahilig siya sa mga ganitong kulay. Oo nga, hindi masyadong halata. Ganun ang kulay. Ako, sa totoo lang, before ko siya na-meet, sobrang colorful na mga outfit ko, ng mga damit ko. Maximalist, actually. Maximalist. Minimalist. As in, sagad ako Next to dati. you. Ngayon, ito na ako. Ito na yung shade namin. Ito na yung pang everyday ko. Naka-beige, naka-taupe. And ito, parehas na kami. Terno. Kaya, Ginaya niya kondo ko. yung kondo niya parang ganito din. Before. Monotone, no? Monochromatic. Parang ganun, Medyo no? ganyan. Toned down. Ganyan wall. Mahilig siya sa ganyan. Puro black, white, taupe. Nice. Yung favorite color namin, taupe. Dito. Ganito kami umakyat dito. Siya sa kaliwa, ako dito sa kanan. His and hers His and hers. Tapos,
Mag-meet Kakaiba. kami dito sa gitna. Ayun. Diyan ang meet up. Tag-isa. Tapos dito yung room niya, dito yung room ko. Hiwalay. Ganun. Hiwalay. Opo. So, ito. Sige. Hindi pa bukas mga ilaw. Buksan ko lang yung ilaw. Nice. Ganda. High ceiling. Opo, ito lang. Wow. Amazing. High ceiling. Yung mga French walls na to, ano, kaninong idea ba yan? Kay Rian ba yan? Ay, hindi na. Dati Rian? na po, yan po talaga yung gusto ko. Yan yung gusto ko talagang... French walls, no? ito lang, sakto. Mas makapagpahinga ka. May view rito sa gabi. Beautiful. And you have a view pa of the outdoor. May lalagay kami yung mga couch dyan. Supposedly, swimming pool yan Sir Oo nga Julius. Ay, Galing ko sa second floor na pool or Infinity. infinity pool or jacuzzi. Ginawa ko munang sabi ko nga, tambayan na lang muna. Oo, kasi minsan di ko naman nagagamit. Ito, di pa ako nakakapaglipat ng mga gamit, but meron ng mga pag nalagyan. Walk-in closet. Nice. Laki. Laki. Ano to? His and hers na ba to? O sa'yo lang to? Wala pa naman. Nandun pa sa kabila yung mga gamit. Wala, basic Ito to. ang kanilang bathroom. Ganda. Basic lang. Laki. Kailan nyo plano mag-move in dito? Kailan? Rian, kailan nyo plano mag-move in? Okay. Actually, kakakabit lang yata kasi ng kuryente. Kakabit lang ng kuryente. Oo nga yun. Tama na ba? May bahay din kami dito. May bahay kami doon sa kabila. Dito yung mama ko, kapatid ko, sa mga anak ko. So, ito, isang room pa. Ito ang room niya. Ba, may sarili kang room? May sarili. Just in case. Just in case? Just in case, malay mo. Just in case. Malay mo, dito siya matulog. Malay mo, pag dito siya natulog, meron siya sarili kasi nakalaking pinto. So, I share a house with Michelle D. So, that's where I live actually. But nilipat ko dito yung isa kong bed kasi nga yung house namin may ceiling fan. Hindi ko to malalagay. So, it just looks so much better here. Ganda Yeah. Si Michelle di ang housemate niya talaga. Sabi ko, may extra bed ka, lagay mo dito para pag gusto mo matulog. But it's nice kasi mas north to. So, if I have work in the south, syempre doon ako mag-ready. If I have work in the north, dito na lang ako mag-ready. Ganon. Thanks, Boo! So convenient. Yan. Kaya may makeup siya dyan para pag kailangan niya mag-ayos. Complete. Wala pang laman. Shelves pa. Just in case. Ito po yung attic. Dito kami ng mga anak ko, if ever. Chill, tambay. Mga barkada po. Ito, tapos may view dito. Ng skyscraper, may mga rito Kita mo yung view ng Ortigas. Yan po. Ito po, paggabi. Maganda rito paggabi. Kita mo yung mga buildings. Maganda kasi corner lot Tapos ang katapat po namin is park. So pwede ka rito. Gusto mo lang mag-chill. Tahimik dito Nakapag-stay ka na ba rito? Hindi pa? Minsan lang po. Nambay lang. Hindi pa po Parang sinlaki na ng condo to Itong attic mo Isang condo na. This is bigger than my condo. Yung itong floor pa lang na to. Or kahit itong room pa lang na to, actually. Laki. Parang 2-bedroom na to Actually. Isip ko kasi minsan parang ito yung tambayan namin ng mga anak ko. Kasi mahilig sila maglaro, mag-computer. Games. Bala ko pa maglagay ng kung ano mga dito, Sir Jules, kung ano mga gusto nilang laruin. Ano naman to? Storage na lang po.
mini kitchen. Yeah, para hindi na bababa pag nauhaw or something. There's an elevator going up here. Apo. So there's 4 floors. This is the attic. Second, ground, tapos basement. Guys, kasama na natin, SV, Sam Versosa. Sam, thank you for inviting us to your beautiful home. Congratulations. Thank you, Sir Julius. Balak mo na bang lumipat dito? Baka malabo pa, sir. Malabo Kasi pa. isa lang to sa mga pinagawa kong bahay. Pero araw-araw po ako nasa Maynila. Kaya doon ako nakatira ngayon eh. Araw-araw po kami umiikot. Paano mo na ma-manage yung iyong napaka-busy schedule? Businessman ka, ngayon politician ka, tapos ano ka rin, marami ka rin ginagawa na iba. Nasanay How do you na do lang. it? Oh. Nasanay na lang po, Sir Julius, kasi all my life I've been doing multiple jobs, multiple positions. Now I'm a CEO of a company, president of a company. I'm also a congressman. I have a TV show. Oo nga Now pala, I'm TV show pa. Ngayon, nagka-campaign po ako sa Maynila. May private life pa ako. May pamilya rin, may mga anak ako. So, ang dami ko pong ginagawa. Anyway, just to make it clear, nakatira tayo ngayon dito sa Quezon City, no? Pero tumatakbo ka as Mayor of Manila. Paano mo sasagutin yun? Kunyari, nakita nila ito, no? Nasa Quezon City ka nagpagawa ng bahay. Paano yun? Isa lang naman to sa mga iba-ibang properties ko po na mga pinatayong bahay. Yung bahay ko sa Sampaloc, nandun pa rin. May bahay kami. At mga properties, iba't ibang lugar, sir. Alam naman ng mga tao yan na, siyempre, nung umasenso ko, may pambili na ako ng iba't ibang mga properties at bahay. So marami na ako napagawa. Meron sa Maynila, meron sa Quezon City. So minsan doon ka tumitira sa Manila? Doon po. Ngayon nga, doon ako nakatira Sampaloc, lalo. no? Opo, doon po ako ngayon at araw-araw kasi ang aga pa lang nasa labas na ako eh. So kailangan, hindi ka pwedeng malayo doon. Dapat doon ka lang kasi pag gising mo, diretso ka na sa iba't ibang lugar, palengke, mga matataong lugar, iba't ibang mga eskinita, pupuntahan mo. Wala ka ng oras para mag-travel, Sir Julie. Kaya talagang, nandun ako ngayon sa Maynila Tutok ka talaga araw-araw. doon. Tutok na tutok po. Alam na marami, syempre, ng mga viewers natin, Sam Versosa, ano yan, big time yan, no? Successful businessman and politician. At sa painting na nakikita natin sa likod, yung sinasabi mo sa akin kanina, ito yung life story mo. Pero hindi ko nakikita sa painting na ito, yung simula mo. Yung nung bata ka pa. Kamusta ba ang buhay niyo nung bata ka pa? Ako po pinanganak sa Sampaloc, Manila. Yung mga magulang ko po galing probinsya. Yung nanay ko, Bisaya. Yung tatay ko, Ilocano. Pares silang nakipagsapalaran dito. At So, hindi kayo nag-aaral sila. mayaman? Hindi po. Wala kaming bahay. Wala kaming kahit ano. Galing probinsya nga eh. Isa sila sa mga milyong-milyong mga kababayan natin na nakatira sa Maynila na galing probinsya. Nag-aral sa University Belt. Kaya doon ako pinanganak sa Sampaloc. So, walang pinamana sa akin yung mga magulang ko, kundi pag-aaral. Kaya nag-aaral talaga ako na mabuti, Sir Jul, hanggang naging valedictorian ako. Wow. Naging scholar ako sa UP Diliman, kasama tayo. Naging civil engineer po ako. Tapos nagsumikap ako mag-trabaho at magnegosyo. At awa ng Diyos, yun. Ang daming binless sa akin ng Panginoon, iba't ibang klaseng negosyo. Hindi lang sa Pilipinas, pati ibang bansa, pati ibang lahi, nagtiwala sa atin. Pati mga ibang international luxury brands. Ngayon, tayo po yung nagpapatakbo dito sa Pilipinas. So tama bang sabihin na lumaki ka sa hirap? Tama ba yun? O middle class? Pag iniisip ko dati, sir, iniisip ko galing kami ng hirap. Pero ngayon, dahil nakita ko na yung tunay na kahirapan, wala pa pala yung kalagayan namin noon. Oo, kasi kaya ako napunta sa posisyon na to dahil nakita ko talaga yung mga kababayan natin mas lugmok pa sa hirap. Kumbaga, pag kinumpara mo sa buhay namin, walang-wala. So noon nakala mo mahirap kayo? O, akala ko mahirap, pero ngayon, May mas mahirap pa pala. mayroon po, maraming level eh. Marami tayong kababayan sa Maynila. Walang CR, walang malinis na tubig, walang kuryente. 'Di ba? So paano mo ikukumpara kami kahit nagre-renta lang kami ng bahay, kahit papaano may tubig ho kami. Minsan napuputulan pero kahit papaano may maayos na palikuran, may tubig. Kaya kinukonsider ko po yung sarili ko na sobrang blessed. At ngayon na napunta ako sa posisyon para tumulong, hindi na ako nagdalawang isip tulungan yung mga kababayan ko. So nag-aral ka sa UP. Ang course mo ay Civil engineering. engineering. Okay. Pagkatapos ng college, ano mga negosyo yung pinasok mo? Nag-try muna akong mag-apply sa kung saan-sang trabaho. Kaso nung nakita ko yung sweldo, Sir Jul, sabi ko parang di ako aasenso rito. Napakaliit. Sabi ko, UP graduate pa naman ako, tapos gano'n ang sisweldoin ko, parang hindi ko makukuha yung mga pangarap ko. So marami akong sinubukan ng iba't ibang negosyo.
sales, marketing, nag-open ako ng iba't ibang small businesses, nag-computer shop kami, nag-water refilling station, nag-hardware, nag-laundry. Entrepreneur talaga kami. Mahilig ako magsubok ng iba't ibang klaseng negosyo. Napunta kami sa clubbing, sa nightlife, yun. Medyo lumaki. Lumaki yung negosyo natin doon. Tapos, napunta naman kami sa direct selling. Nagkaroon kami ng sariling company which is yung Front Row. Naging multinational company. Nagkaroon ng iba't ibang branch all over the world. Tapos naging household name po yung Lux White product namin, yung Lux White brand. At tinatangkilik niyan for more than 15 years. So paano nagsimula ang Front Row? Kaninong idea yun? Kasama ko po yung partner ko, si R.S. Francisco. Dati nagbebenta lang po kami ng iba't ibang produkto, mga houseware appliances, hanggang sabi namin, parang magaling pala tayo magbenta. Kasi naging top 1 and top 2 sellers kami ng isang company. Sabi namin, why not open up our own company and show the world that pwedeng gawin ang network marketing ng tama, pangmatagalan, and with quality products. And that's how Front Row started. We wanted to set the standard for the whole industry para gumanda po yung image ng network marketing. And ngayon, after 15 years, siya na po talaga yung naging standard at siya yung ginagaya sa yung inaasam na maging ng mga nag-uumpisa nating mga direct sellers din, direct selling companies at multi-level marketing companies. Front Row po yung parang gusto niya lang makamit. At masaya naman kami at marami na rin umasenso mga iba't ibang kumpanya dahil po sa Front Row. Paano nabago ng Front Row yung buhay ninyo? Una, napalapit po kami sa mga tao namin. Kagaya nila, kagaya namin, nag-umpisa rin sila sa wala, hanggang tinuruan namin, tinulungan namin, hanggang after several years, sila na rin po yung umasenso. Sila na yung nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon na rin ng sariling mga bahay, napaaral nila yung mga kapatid nila, nakatapos ng pag-aaral yung iba, napagamot nila yung ibang mga kababayan natin. Yung iba, dahil natuto sa Front Row, nakapagtayo ng mga iba't ibang negosyo, nakapagtayo ng kanilang mga sariling mga direct selling companies. So, ang Front Row po, hindi lang sa hindi lang sa amin. Marami na ho kami na bagong buhay, thousands of lives. Kaya nga naging interested ako sa buhay mo dahil nung na-interview ko si Mark Anthony, nabanggit niya sa akin na nagkasakit yung wife niya. Ikaw yung sumagot na mga gastusin sa ospital na hindi ka na nagsabi sa kanya. Basta binayaran mo na lang yung bill ng kanyang wife. Kaya mas lalo ako naging interesado sa buhay mo. Ganun ka ba talaga? Talagang nagbabayad ka raw na hindi alam ng mga tao na tinutulungan mo sila? Nung kaya na namin. Pero nung dati, kami naman yung natutulungan. Alam ko kasi yung pakiramdam ng wala, Sir Julius. At alam ko rin yung pakiramdam na natutulungan ka. At masayang-masaya ako lagi pag may tumutulong sa akin. Sabi ko, pag dumating yung pagkakataon na makakatulong na ako kasama nung aking business partner na si R.S. Francisco, hindi kami magdadalawang isip tumulong. At yun na yung naging kultura ng aming kumpanya. Tulungan, hatakan pataas. Kaya pag medyo may nadadown kami mga kasamahan, talagang tutulungan namin. Mapa-financial man yan, mapa-emotional. O dun sa case ni Mark, na-hospital yung asawa niya at wala siya matatakban kundi kami. At siya naman, nakasama namin for how many years at talagang pinapakita namin na nandun kami para sa kanya. Okay, guys, si Rian ay isa ring baker, no? Magaling siya sa mga pastries and all. Ano ba itong bago mong produkto, Rian? Tell us about this. This is, well, I wouldn't say I can make everything, but this is what my specialty is, chocolate chip cookies. And of course, I brought some over. I made it here in the oven. I just want you to try it. Pero paano ba system nito? May nakita kong mga bilog-bilog dyan. Ano ba yan? What's that? Ito talaga yung itsura ng cookies pag raw. So, akala ko, squid balls or... ganyan talaga yung itsura nila. Tapos pag nilagay mo sa oven, for the first 3 minutes, dun lang siya nagiging flat. Tapos magpa-puffy siya ng konti. Tapos yun yung ending. That's it, ha? Ganun na. And how long sa oven yan? 8 minutes, 10 minutes, depende sa heat. So ito yung mga binibenta mo? Yeah. Yung mga yan? Yeah. And how much is this pack? This pack, $7.50 for 12. 12 pieces. Ano mga flavors?
Ito lang talaga, chocolate chip. Chocolate chip. This is the OG. The OG, no? So I wanna try yung one Yeah. cookie, no? Freshly baked. Freshly Tissue ba baked tayo yan. dyan? Tissue? Yes, Freshly yes, baked. I'll get you some, Freshly baked yan. Freshly baked cookie by no less than Rian Ano yan? Ramos. Salted. Actually, nagbe-bake naman din ako. I do sell it baked. Pero sa totoo lang, nothing will beat pag sila yung nag-bake. Okay, try na natin. OMG. Scary moment. OMG. Sobrang sarap. May chocolate siya, guys, sa loob. I'll Buo-buo. break that one. Ang sarap. Here, Pinerfect talaga ni Rian yan. Galing. Pinerfect talaga yan. here I'll Ayan, break it. Ganito yung itsura. Kasi hindi siya halata on the outside, di ba? Pero pag You know. break mo, Oh my gosh. as in, naka-envelope. Sobrang sarap nito, guys. Ako na nagsasabi. Mahilig ako sa cookies eh. Kaya okay to. Really? Yeah. Talaga? Super love cookies. Kaya pasado-pasado sa akin. So mag-order ako niyan, ha? Ng konti. Paano mag-order? Well, meron akong website. Should I just say? Yeah, go, Okay. go. Really? Okay. Ah. HTTP wow, may ganun pa. Ganito na lang. Oo. Base Bakes, K-E-S at cococart.com. Yan, order na kayo. $7.50 lang per pack. Anyway, Rian, anong feeling mo na itong si Sam tumatakbo bilang mayor ng Maynila? Okay ba sa'yo? Approve ka ba ron? Well, sa totoo lang, nung una, I didn't like it. Ayokong sumali pa siya doon sa politics. Sabi ko, tumulong ka na lang from the outside or something para hindi na siya ma-involve. Alam kong yung mundo na yan. Actually, parang showbiz din. May mga siraan. Yeah. Diba? Pero mas intense. Oo, matindi to. Kasi there's more at stake. Ang showbiz is what's at stake, diba? Jobs, parang jobs and publicity and money. Iba yung power. Nakakatakot when there's power at stake. So ayun, but what really changed my mind is pag may natutulungan siya, iba talaga yung look of parang accomplishment sa mukha niya na alam kong nothing else will ever give him. Nothing else. I cannot provide that. So, ayun, at saka as long as he's doing it for the right reasons, di ba? Siyempre, bakit ko naman hindi gugustuhin na dumami ang mga mabubuti sa mga positions of leadership? Siyempre, gusto ko din naman yun. I'm very nationalistic also. So, ayun. So if I have to suffer, charot na! If I have to suffer for a better country, it's okay. Wow! Matindi. Super supportive yan. Minsan sumasama siya sa mga medical mission, sa mga charity works. Even siya mismo gumagawa ng charity works sa Manila. So, nagkakasama kami. Actually, isa yun sa mga pinagkasunduan namin nung nag-una naming pagkakakilala na. May pangarap din siyang mag-give back. May pangarap siyang mag-help ng community. Hindi naman namin plano to after almost 4 years. 4 years na ho kami. 4 years na? Almost po. Pinag-uusapan namin yan. Bigla tayong nag-click. Meron siyang dream na dream ko din. Na I've never heard anyone else say this. Akala ko napaka-original idea ko to. Sabi ko, one day when I'm going to retire, ganyan, gusto ko mag-build ng sustainable community na it revolves around isang negosyo. So, it will pay for itself. And it will pay for the medical, the education of the kids, of whoever works there, may bahay sila. It's better than naghihirap. Tapos, nagkwentuhan kami. Nung first day namin mag-meet, first day namin magkwentuhan, tagal namin magkwentuhan. Di pa kayo yun, ha? Di pa kayo? Hindi pa. Kwentuhan lang. Ngayon lang kami nagkakilala. And then, ayun din yung... Sinabi ko sa kanya na ganun din. I wanna do. Ko. Sabi Ayun ko, na. first time ko makamit ng yun din yung dream. Wow. And then,
ayun. Wala namin ma-achieve together Actually, one day. pinadrawing ko na yun eh. Gumawa na ako ng tawag ko doon, Sustainable Village, SV. Kumbaga, may palengke na ron, may pabahay na ron, Sir Jules. Tapos yung mga pamilyang nandun, nagtatrabaho na doon sa palengke, doon sa negosyo, yung sinasabi niya. Kung ano man yung kinikita nila, yun din yung pumapasok sa komunidad. Yung aking revolutionary relocating, RR. So, nung napunta ako sa Congress, actually, gusto ko sanang gawin yun. Pero nakita ko medyo may limitation yung mga kakayanan namin sa Kongreso kasi puro paggawa ng batas. Tapos, ngayon na nandito na ako sa kinalalagyan ko, yung gusto namin gawin na pagtulong sa community, sustainable village. Sabi ko, parang nilalagay tayo sa Manila. Parang ang gusto tayong dali ng Panginoon dito sa Maynila kasi doon kailangan ng pabahay. Doon kailangan ng mga palengke. Doon kailangan ng kabuhayan. Doon kailangan ng pag-aaral. Yung sustainable village na gusto namin gawin. Doon pala. Okay, so 4 years na kayo. Kailan ang wedding bells? Kailan ang wedding? Ha? Meron na ba naka-schedule niyan? Proposal muna. Wala pa ba? Siyempre, secret muna yun. Surprise natin yung Sir Jules. Wag natin Nakikita ba sasabihin. Kailangan yun. Mabibiglaan na lang siya. Pero definitely, siyempre, tapusin ko muna yung election. Kasi Kasi the typical political, di ba? May grand wedding before the election. Oo, hindi tayo Sa'yo, ganun. wala Hindi po tayo ganun. I will not use yung kasal or proposal just to gain publicity during the campaign period. One week before. Basta sabi mo pero hindi. I won't do that kasi I'm not that person. Sabi ko nga kung gagawin ko yun, ipapakita ko sa kanya na hindi ko gagamitin siya in any way. So, kailangan tapos na lahat yun at ipoprove ko yun na gagawin ko yun kahit may election or wala. Ito na yung mga cheesy questions. Ano ba nagustuhan mo kay SB? Ano yung gustong-gusto mo sa kanya? Well, I've never met anyone like him. Actually, we're very opposite. Pero totoo nga, opposites attract. Parang nababalance niya yung mga wala sa akin. And then, what ba? Parang, his heart. His heart is pure. He's a good person. He really, really cares about people. Cares about the people around him. Parang, nakikita mo, emotionally involved siya lagi. Nararamdaman niya yung pain ng iba or, ayun. And I really relate to that. I think also, yung pagiging actor ko has built in me. Kasi bata pa lang ako, nag-start na ako mag-act. And parang it built in me also an understanding for mga ibang klaseng tao na we're really not that different pala. So, ayun, parang I think we bond on that level na parehas kaming we're very concerned. Bakit nga ba ganon? Annoying nga Ikaw naman, SB. Bakit mo naisip na siya na talaga ang the one? Nung una, syempre, sir, more on sabi ko, ang ganda naman ito. Tapos ang ganda pa ng puso. Yun yung una. But yung nagpaano talaga sa akin is yung kabutihan ng puso niya, tsaka yung talino niya. At now na medyo tumagal kami, ang pinaka na-admire ko is she made me a better person. She made me want to be the best version of myself. I would like to prove to her na hindi siya nagkamali. Kaya lalo kong ginagalingan sa buhay ko, mas naging sensitive ako, mas naging... ang daming na-improve sa akin, pati sa mga pananaw sa buhay, sir. Kasi minsan, lumaki ako sa kalye ng Sampaloc, iba yung kinagisnan ko. Minsan, masyadong macho, masyadong medyo na-balance niya ako doon. Naging pantay tingin ko sa mga lalaki at babae. Naging mas emotional tayo, sensitive. At yun, marami. Basically, I became a better person because of her. I did that. Charot! I'm just kidding. Hindi kayo nag-aaway? Minsan nag-aaway rin kayo? Ay, nag-aaway naman. Ano mga usual, mga pinagtatanungan niyo dalawa? Laglagan na to. Laglagan. Usual? Ano nga ba? Naano siya sa akin, makulit ako, Sir Julie. Kasi mahilig akong... He's very high energy. Minsan may masabi ako na hindi niya
tapos nakukulitan siya. Sensitive. Makakarinig ka na lang ng, ano ba? O, hindi na. Kaya nakukulitan siya sa akin. Ganun lang. Recently, time. Kasi syempre, lahat ng time niya is, Oo nga, paano niya naman manage yung time with you? Sobrang busy nito. Parang hindi natin napapahinga to eh. Paano nasisingit yung inyong pumili na kami ng day. Yun yung naging solution namin. Oo, kasi pumili na kami ng day kailangan para i-lock mo na yung schedule eh. Para kahit anong mangyari, hindi pwede na magka-meeting we make dito, it na magkaroon ng ganito. Time namin yun. So hindi pwede basta yun ang time nyo. Hindi na po yan. Lahat. Yes. May tabi mo na. naman may araw naman din per week na wala akong taping. Hindi ko talaga siya lalagyan. Hindi ko lalagyan ng event or whatever. Tapos siya din, hindi niya lalagyan ng event. So, maganda naman pala ang dynamics ng inyong relationship. Natutunan na yan along the way, Sir Jul. Kasi nung una, syempre, walang schedule, bahala na. Pero natutunan ko na, just like any other field, na gusto mo mag-work, gusto mo maging successful in business, in career, in relationship, pinaghihirapan yan. Tinatrabaho, binibigyan ng oras. So, katulad sa relationship namin, gano'n ginagawa ko. Kung how I treat yung politics, I treat yung service ko sa tao, I treat my show sa Dear SB, I treat my business. Ganun din sa relationship. So napaka-practical nyo ng dalawa. Pero ikaw ba nag-expect ka pa rin ng isang dramatic proposal? Okay. Okay. Here's the thing. I don't need one, but I expect it because I know him. Parang kilala ko siya. Wala pa siyang I don't know, he's a big theatrical kind of person. Showman daw ako eh. Showman. Usually, pag siya yung nag-aasikaso ng isang bagay, mas nagiging engrande siya dun sa naisip ko. Pag ako siguro yung nakaisip ng something, very simple lang. Pag siya yung nag-asikaso, biglang nagiging engrande. Nako. So, I don't know. Na-excite na ako para sa inyo, Anything naman. Mukhang maganda to. Anything naman. Just ask me. So, you're a successful businessman, no? Successful ka sa lahat ng bagay. Why go into politics? Ba't ka pumasok diyan? Masasabi ko, Sir Jules, parang dinala ako dito ng tadhana. Dinala ako ng Diyos eh. Kasi we've been helping for the past, nung time na yun, 10 years. Ngayon kasi 15 years na. Tapos nung pandemic, talagang binuhos namin yung tulong. Araw-araw kami sa TV. Nagkaroon ako ng programa, yung Tutok Tuwin, kasama si Kuya Will, kung saan tumatawag kami sa mga kababayan natin, nagbibigay tayo ng financial na tulong. Inikot namin buong Pilipinas. Nagpadala tayo ng ayuda, ng mga supplies sa hospital. 40 plus hospitals kami unang nagpadala ng mga PPE nung time na yun. Pandemic yan. Nung pandemic, ng mga face mask, dami namin tinulungan nun, plus lahat ng mga probinsya, Iloilo, Cebu, Zamboanga, Davao, dito sa Manila, sa Maynila ho, sa amin, sa Pasig, sa Quezon City, halos lahat. Umabot pa kami hanggang Dubai, sir, kasi may mga nawala ng trabaho. Nagpadala rin kami ng ibang ayuda doon. Sariling pera nyo ginagamit? Sariling pera po, lahat ng tinutulong namin hanggang ngayon. Pinaghirapan namin galing sa sariling bulsa. Dugot pawis yan, Sir Julius, kasi minsan kinukumpara ako sa ibang politiko. Sabi ko, yung tinutulong ko galing sa sariling bulsa, pinaghirapan ko yan eh. Yung tinutulong sa inyo ng gobyerno, pera ng tao yan. So, lagi ko sinasabi, magkaiba po yun eh. Ako, yung tulong namin, talagang tinrabaho namin yan for more than 15 years. Yan yung natutulong ko sa mga kababayan natin. Ako nga galing sa wala, binless ako ng sobra-sobra. Sabi ko, share ko naman to sa mga kababayan ko. At yun, I'm so grateful na ako po yung ginawang instrument ni God para ma-share to sa mga kababayan. Ibig mo sabihin, wala rin na tumutulong sa iyo mga negosyante, nagko-contribute ng pera? Wala po. Walang gano'n. Sarili mong perang ginagamit mo? Actually, namin ni RS yan. Nung business partner ko si RS Francisco, pinaghirapan po namin yan. 15 years. At kung ano man yung bilis namin, kasi si RS is very generous too. Sabay namin tinutulong yan. At nagpapa-auction ka rin ng mga sasakyan minsan? Recently po, nakapagpa-auction tayo. But I've done it 3 times na po. Nung pandemic, nagpa-auction tayo ng Ferrari. Tapos, nung 2 years ago, dun sa I Want to Share Foundation,
nagpa-auction na po ako ng isang brand new Maserati na pinagpagawa po ng bone marrow treatment facility sa PGH. Tapos last year, nagpa-auction tayo ng 10 kotse na worth 200 plus million para ipagpagawa po ng diagnostic centers tsaka dialysis center sa Maynila. Pero ngayon, ginagawa na siya. Pero hindi ko na inantay. Nagpagawa na rin ako ng mga SB Mobile Clinic, SB Mobile Butika, lagpas 12 na traksyo na may lamang mga X-ray, ultrasound, ECG, laboratory. May sarili tayong SB Mobile Butika. Libreng maintenance medicine ho yan para sa buong mga kababayan natin sa Maynila. So, win or lose, nandyan yan? Nandyan yan. Hindi na mapapago yan? Dati na yan, opo. Ang sinasabi ko lang, pag binigyan tayo ng pagkakataon, mas palalawigin pa natin to. Kasi yan yung tatlong tututukan ko eh. Yung kalusugan, kaalaman, tsaka kabuhayan. Itong tatlong to ginamit ko para maangat ko yung sarili ko sa hirap. Number one problem po ng Manila ay kalusugan. Ang daming may hirap, may sakit, may maintenance, walang pambayad ng gamot, walang pambili ng maintenance, walang pambayad ng ospital. Yan yung una kong tututukan. Gusto ko lahat libre, dagdag doktor, nurses, hospital. Tayo magtatayo ng kauna-unang senior citizens hospital sa buong Pilipinas, Sir Julius. Yun yung uunahin ko para gumaling yung mga kababayan ko. Kasi aanhin mo lahat ng meron kung may sakit naman sila. So yun yung unang-una. Pangalawa, yung kaalaman o edukasyon para sa mga bata naman. Para maraming makagraduate. Maraming maging kapareho ko po. Ako, maswerte tayo, Sir Julius. Scholar tayo sa UP. Pero maraming kababayan natin hindi nakapagtapos. Alam mo naman, ang edukasyon na magbibigay sa iyo ng opportunity. Doon ka makakilala ng mga kaibigan. Pag may diploma ka, makakanap ka ng trabaho. May alam ka, may labang ka sa buhay. Pwede ka magnegosyo. Pwede mo matulungan yung pamilya mo. Yan yung pangalawa. At yung pangatlo, ito yung advocacy ko, pagbibigay po ng kabuhayan. Tulad ng programa ko sa GMA, yung Dear SB, ito po yung nagbibigay ng pangmatagalang tulong. Negosyo po ang binibigay ko. Ako po ay sumikat sa pagbibigay ng masasarap na delata like Spam, Delimondo, Gourmet Tuyo, at iba pang mga masasarap na pang-ayuda. But ang advocacy ko po talaga, Sir Julius, pagbibigay ng pangmatagalang tulong, which is kabuhayan. So, yun ang pinamimigay ko, mga Show Maynila franchise business, bigasan, mga pwesto sa palengke, at masaya ako dahil ang dami na naming napaasenso ang kababayan natin. So ito yung tatlong focus ko po talaga, yung kalusugan, kaalaman, tsaka kabuhayan. Pag meron yung mga kababayan ko nito, okay na ako. Sa tingin ko, pwede na nilang iangat yung mga sarili nila. Ako, ang lagi ko pong sinasabi, tutulungan ko kayong tulungan ang mga sarili ninyo. Kaya nga ako lumalaban, Sir Jules. Para to sa mga taong binaabuso, binabastos, maraming abusadong tao, walang kalaban-laban, wala nang pera, wala pang power, sinong lalaban para sa kanila? Kaya sabi ko, ako na lang, alay ko yung sarili ko, ako yung may resources, ako yung may kakayanan, ako lalaban para sa mga taong to. Meron ako mga binigyan ng mga Show Maynila, Sir Julius, mga kabuhayan sa Maynila, hinuhuli nila eh. Kasi supporter, yung mga ibang barangay captain, tsaka ibang nanghuli, supporter ng kabilang grupo. So, hinuhuli mga binigyan kong kabuhayan. Kung sino pa yung mahihirap, puhulihin mo, kukuha na mo ng kabuhayan, anong ugali meron to? Kaya ako tumatakbo para labanan yung mga nakaposisyon na yan. Hindi lang minsan pera, Sir Julie. Minsan, kailangan malagay ka sa tamang posisyon para makipaglabang ka, maipaglabang ko itong mga minamaliit, inaabuso at minamaltrato mga tao. At pinakamasama, yung mga ninanakawan. Katulad niya, nakita niyo, Sir Jules, naikot niya naman to, isa lang to sa mga pinatayo kong bahay. Kita niya naman yung mga koleksyon ko, kotse, painting, relo. Wala na sa akin yan eh. Graduate na po ako dyan. Alam ng mga taong nakakilala sa akin, I'm not a money-motivated person. Ako po yung nandirito para i-fulfill yung purpose ko. Alam ko nilagay ako ng Panginoon dito sa posisyon na to para lumaban, ipagtanggol yung mga kababayan natin na inaabuso, matagal nang nawala ng pag-asa, at talagang naghirap na dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Ako po ay nabigyan ng hindi lang talino, hindi lang resources. Nabigyan po ako sa tingin ko ng tamang puso para lumaban, para ipagtanggol itong mga kababayan natin. Sabi ko, kung hindi ako, sino? Sila na naman.
sila-sila, sir, nag-aaway. Sila-sila hindi magkasundo. Paano mo naman pamumunuan yung Maynila kung kayo-kayo hindi nyo maayos yung mga sarili ninyo? We need political will. Tama. Kailangan mo ng isang leader na hindi pag-iinteresan yung pera ng Maynila. Oo. Kailangan may negosyo ka, sir. Kasi pag wala kang negosyo, ang pag-iinteresan mo yung pera ng Maynila. Ako, sabi ko nga, sir, sa dami ng biyaya sa akin ng Panginoon, hindi na nagmamatter sa akin yan. Pinamimigay ko na, tinutulong ko na. I have paintings, I have cars, I have collection of watches. Hindi na ako motivated. Graduate na ako dyan, sir. It doesn't motivate me. It doesn't excite me. Ang nagpapa-excite sa akin, pag may nababago akong buhay, pag may natutulungan ako, at pag may nagagawa ako sa purpose ko. I think that's my real happiness right now. People ask me, ano daw yung nagpapasaya sa akin? Pag na-fulfill ko yung purpose ko sa buhay. Sana ay matupad mo yung mga pangarap mo at makatulong ka pa sa maraming tao, win or lose. Patuloy pa rin ang pagtulong mo sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy lang to, Sir Julius. Ako, sabi ko nga, it's not the destination sometimes. Sometimes it's not the journey. It's the person I became after whatever journey I do. Kung ano yung naging ako after. Kasi sabi ko nga, in the process, sa lahat ng ito, nanalo man ako, nalagay ako sa posisyon. Tapos, kakainin din akong sistema. Magiging kapareho lang din nila ako. Wag na lang. I consider that a failure. So, I will just continue to fulfill my purpose. Kung ano man ang tinadhana sa akin ng mundo. Wala akong plano, sir, maging politiko. Tahimik ang buhay ko. Ang sarap-sarap ng buhay ko. Pero, sabi ko, dinala ako ng Diyos dito. Calling, ano? Calling sa'yo. Wala plano to, sir. Sinong gustong sumolve ng problema ng buong Maynila? Totoo. Pero, sir, andyan na Bilis ako ng Panginoon. Saka happy ka naman sa ginagawa mo. Masaya ako, sir. Yun naman ang importante. When you're happy with what you're doing, without stealing money from the people. At napamahal na ako sa kanila. Malaking bagay yun. Sobrang napamahal na po ako sa kanila. At sa tingin ko, magpapasaya sa akin. Pag nakita ko yung mga umaasa sa akin, ay talagang nabigay ko yung inaasam nila na tulong, inaasam na nilang pagbabago. Sa tingin ko, solved na ako. And you're only 42 years old. Yes, sir. Ano ka na? I would say na billionaire ka na, no? Masasabi at 42 years old. Anong pwede mong i-share sa mga viewers natin na gusto rin maging katulad mo balang araw? Or maging malapit man lang sa iyo balang araw? Ako, sir, never stop dreaming Ako, talagang gusto kong umasenso. Tapos, nangarap ako, pinagsumikapan ko siya. Pare-pareho lang ho tayo. Wala, ilan lang ang oras natin, pare-pareho tayong 24 hours. Siguro, mas nagsipag lang ako, mas naging disiplinado lang ako, mas naging porsigido ako, mas motivated ako, non-stop improvement ng sarili ko, nag-aaral ako, lumalabas ako. Ano, sir, totoo lang, may asar ako sa tamad Gusto ko talaga nagsusumikap kasi marami akong iniidolo. Kahit successful lang, sisipag. That gives me the motivation na mas magsipag pa rin. Ako, kahit narating ko kung ano man yung narating ko ngayon, inisip ko marami pa akong kailangan matutunan, marami pa akong kailangan alamin. Ang dami pa sa mundo na i-improve mo. So never stop improving, never stop learning. Kasi with that, magagamit mo kung ano man ang meron ka, anong alam mo, may tutulong mo at may aambag mo, hindi lang sa ibang tao, pero sa lipunan at sa bansa mo. Well said. Thank you so much. Maraming salamat, sir. Sam Versosa. Good luck. Good luck. Thank you so much.